Marami pong travelers yung nagtatanong, red flag ba sa immigration yung multi-country trip? Yung sagot po natin dito, hindi po kung maayos yung kwento mo. Sa totoo lang, exciting yung multi-country trips. Masusulit mo yung visa, masusulit mo yung oras, at saka yung dream itinerary para sa maraming Pinoy. Pero sa mata ni immigration officer, hindi lang destination yung titignan, kailangan yung sequence at logic ng biyahe, mahalaga din po ito. Kapag sinabi mo na 3 o 4 na bansa yung pupuntahan mo, natural lang na may follow-up questions sila. Hindi dahil bawal ito, kundi gusto rin nilang malaman, may sense ba yung order ng travel mo? Kaya mo bang i-sustain financially at logistically yung travel mo? Or bakasyon ba talaga to o parang travel to escape work pattern? Diyan madalas nadadapa yung iba at yan po yung pag-uusapan natin yan sa video ito. Ito na naman tayo kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? May mga travelers na alam lang yung first country. Kapag tinanong mo kung saan yung susunod, biglang maguguluhan sila. Kaya hindi tugma yung dates, hindi tugma yung flights, may error doon sa accommodation. Kaya kahit legit yung plano, nagiging alanganin yung presentation. Sa immigration, tandaan natin, clarity beats complexity. Kung multi-country yung biyahe mo, dapat malinaw sa'yo yung sequence. Alin yung unang bansa, pangalawa at saka yung huli. At dapat may logic kung bakit ganun yung order. Halimbawa, dapat syempre magkakalapit yung bansa or may direct trains or flight connections or mas mura or mas practical yung route pagka ginawa mo yun or may fixed dates ang entry at saka yung exit mo. Kapag maayos yung explanation mo, nagiging advantage pa nga yung pagkaroon ng multi-country trip. Pinapakita nito na pinag-isipan mo yung itinerary mo at hindi basta spur of the moment lang yung biyahe. Isa pang mahalaga, huwag natin gawing sabog yung kwento. Kapag tinanong ka ni immigration officer, huwag mong isabay-sabay lahat ng detalye. Simple lang, ano yung unang bansa, gaano ka katagal doon, paano ka lilipat sa susunod, kailan ka uuwi, etc. Hindi mo kailangang i-recite yung buong itinerary. Kailangan mo lang ipakita kay immigration officer na sa overview, maayos siya agad. Ano naman yung mga dapat mong iwasan? Una, kailangan hindi magbubukang indefinite yung travel mo. Kapag walang malinaw na end date, nagmumukhang takas trabaho yung biyahe mo. Pangalawa, hindi mo kailangan mag-over-explain. Kapag masyadong defensive yung tono mo, para ka mayroong tinatago, kahit wala naman. Pangatlo, hindi po pwedeng bara-bara or improvisation yung sagot mo. Mas okay po dun sa immigration officer na sasabihin mo sa kanya, nakalagay po sa itinerary ko kesa siguro po ganito or bahala na po. Mga ka-OFW sa episode na ito, isang mahalagang takeaway. Ang multi-country trip ay hindi red flag by default. Naging issue ito kapag malabo yung explanation mo. Kapag malinaw yung sequence, tugma naman yung dates, at may logical route, mas naging kampante ang immigration sa bakasyon at yun talaga yung alam niya na pakay mo. Kapag kampante sila, mas mabilis yung snap, mas konti yung tanong nila at mas smooth yung simula ng adventure mo sa iba't ibang bansa. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.